Babala si Senator Sherwin Gatchalian na maaaring lumakas ang panawagang buwagin ang Senado kung nabibigo o mabibigo itong gampanan ng constitutional nitong tungkulin ang pagbuo ng impeachment court para sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Gatchalian, may mga matagal nang nagsasabing doble-doble lang ang trabaho ng Senado kaya dapat na itong buwagin. At lalakas pa raw ang panawagang ito kung makikitang iniiwasan ng Senado ang responsibilidad nito. Binigyan diin ng senador na bahagi ng mandato ng bawat senador ang lumahok sa impeachment proceedings at hindi ito dapat iwasan. Anya, kung tinatawag ang Senado bilang tagapagtanggol ng demokrasya, dapat patunayan ito sa pamamagitan ng pagtupad sa tungkuling managot ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa gitna ng panawagan para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte at Rizal, sa iyong palagay ang pag-aatubili ba ng Senado na tuparin ang tungkulin nito ay patunay ng pagbagsak ng integridad at pananagutan ng mga institusyon sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. at ng kasalukuyang pamunuan ng Senado? Number one, yung sinasabi niyang dapat buwagin ng Senado, hindi lang Senado, buwagin ang Kongreso. Di ba? Matagal na natin sinusulong yan. Sapagkat ang Kongreso, sila man ay naniniwala o hindi, ang pananaw ng taong bayan, ang perception, ang Kongreso, kongresista, mga senador, sila, di umano sa pananaw, rightly or wrongly. Pero talagang yun ang perception sa mga survey. Sila'y dapat nang tanggalin sapagat hindi sila tumutugon sa kanilang mga tungkulin. Puro politika, puro di umano pagnanakaw sa pera ng bayan. Kaya dapat talagang buwagin. Kung yun ang pag-uusapan sa pagbuwag, pagtayo ka na lang ng revolutionary government. Napunta natin yung reason niya sa pagbuwag ng Senado. Kasi sa kanyang pananaw, yun ay isang constitutional duty na ituloy impeachment. Kasi sinasabi niyo dahil may mga galaw na gustong ibasura impeachment. Ang pananaw niya at ang pananaw ng iba, mga deans ng College of Law, mga abogado, mga whether sa Dilaw, sa Kaliwa, at sa grupo ng iba pa, ang saligang batas ay nagsasabi na pag nakatanggap ka ng impeachment complaint, impeachment trial shall proceed forthwith. Yan ang maliwanag daw, yan, constitutional command. Pag hindi mo ginawa yan, sabi nila, ibig sabihin, hindi mo tinutupad ang iyong tungkulin. Kaya sabi ni Senador Gatchalian, kung hindi natin tutuparin yan, wala na tayong reason to buwagin na lang natin ito. Ito naman ang akin din. Yung pong tsorya na isang tungkulin ng Senado na pagtanggap ng isang complaint sa impeachment ay karaka-raka, agad-agad, ay litisye. Ay tama lang po yan kung yung impeachment complaint ay supisyente sa sustansya at sa forma at yung transmittal o paglipat, pag-repair sa Senado ay naaayon sa saligang batas. In other words, the constitutional duty imposed on the Senate to proceed with an impeachment trial forthwith upon its receipt of an impeachment complaint assumes that the impeachment complaint as crafted is sufficient in form and in substance. Plus, the transmittal is in accordance with the rules and the Constitution. Ang problema nga po, may mga nakabinbin sa Korte Suprema na kini-question yan na yung transmittal mo mali. Kasi transmit mo yung pang-apat, dapat yung una kasi bawal ang magtanggap ng isang impeachment complaint ng mahigit sa isa. Apat na nga ang isinalang dyan, ang final. Yung pang-apat ang transmit, dapat yung una kung may problema ka na. Pangalawa, yun naman sa pagdating sa sustansya, wala namang basis, yung confidential funds, yung threat. Wala talaga yun. May problema nga doon.
Kaya nga, gusto ngayon ng ibang senador dyan sa Senado, ibasura on procedural grounds. Para sa kanila, may problema tayo dyan. Pangalawa pa, sabi nila, lumabag pa sa due process kasi hindi mo binigyan, masyadong pinatagal ninyo, 4 na buwan, nilalabag ninyo ang karapatan ng speedy trial ng isang akusado. O yan ang kanilang mga grounds. O anong tingin natin dyan? Pwede ba? As I said, the constitutional duty is on the assumption that the impeachment complaint is sufficient in form and substance and its transmittal is also in accordance with law. Pag sa tingin ng mga senador ay hindi ninyo tinupad yan, para sa akin, it can outrightly dismiss the complaint. Pwede na lang i-dismiss yan on that procedural grounds and violation of due process. At ang Senado, may dalawang function. Legislative function at sovereign function. Pwede na lang gawin pareho yun. At kung ano man, halimbawa, may nag-file ng motion dyan tungkol dyan sa pag-dismiss. Kung sabi nila, teka muna, kailangan mag-convene muna sila. Ako hindi ako naniniwala kasi dalawa nga ang function nila. Pag ang pinag-uusapan mo ay tungkol sa impeachment, pag ikaw ay tinanggap mo yan, you are accepting that as an impeachment court and you can do it and move to dismiss and approve its dismissal. Yan ho ang aking pananaw dyan. So, pwede nilang gawin yan. At kaugnay po dyan, Attorney Sal, sa nakaraang linggo, matatandaan nating inihayag ni Senador Tolentino na considered dismissed ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero kamakailan lang ay sinabi niyang posibleng matapos sa loob ng 19 na araw ang impeachment trial ni VP Sara. Anya magpapasa ang Senado ng mga patakaran para magkaroon ng expedited impeachment trial simula sa Hunyo 11, ang araw ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court at matapos sa Hunyo 30. Sa unang mga araw, bibigyan ng pagkakataon si VP Sara na sagutin ang reklamo at magpapalitan ng mga argumento ang prosekusyon at depensa. Inaasahang magiging mabilis ang trial na may oral arguments na gaganapin sa Hunyo 28 at didesisyonan sa Hunyo 30, Attorney Sal. So just with the term forthwith, minamadali nila itong impeachment trial, Attorney Sal. And dahil nauubos na rin yung panahon bago magtapos yung 19th Congress, again, parang minamadali nila. In other words, Attorney Sal, are you saying na magiging malabo posible ang paggulong nitong impeachment laban kay Vice President Duterte? Una-una, pag-usapan muna natin ang kredibilidad na nagsusulong niyan. Yung senador na pinanggit mo. Wala, yan sirang-sira na ang kredibilidad niyan. Kasi hindi ba, yan nanalo bilang senador dahil tinulungan ni Presidente Duterte. Pero nung nanalo, lumipat sa kabila at nung inaresto si Presidente Duterte, tumahimik at pag tinatanong, hindi siya makasabi na illegal. Kaya pinarusahan siya ng taong bayan. Hindi nanalo sa eleksyon. Ngayon na naman, nung makita niya na pinaparusahan siya, bumabawi siya. Kinokontra niya impeachment. Yan, ganon yan. Ang credibility niya ay walang-wala na. Puntahan na naman natin yung argumento niya. Sinasabi niya na pwedeng ituloy yung impeachment hanggang June 30. Mag-start sa June 11. Madalit sabi, sa kanyang teorya, 11 daw araw pwedeng tapusin yan. Kaya-kaya. Tingnan mo yan. Yan ay kabalbalan. Biro mo 11. Bibigyan mo ng 11 days ang impeachment court to try a case. Kung yung ordinaryong criminal case umaabot ng buwan-buwan, taon-taon, ito pang napakalagang bagay ang pagtanggal sa pangalawang Pangulo ng bansa. Bibigyan mo na ng 11 days. Anong kalokohan yan? Kalokohan talaga yan. Hindi po pwede yan. Kailangan bigyan mo ng sapat na panahon. And Attorney Sal, parang in connection to that, gusto nga nilang i-expedite, Attorney Sal, at posibleng gawin ito sa mas maikling panahon.
Maari daw po bang i-shorten yung mga complaints o i-summarize from example 7 complaints to just 2? Is that possible? Hindi po pwedeng ang paikliin ang trial. Kalokohan yan. Kailangan, pag sinabi mong due process, it hears before it condemns. Ibig sabihin, bibigyan mo ng sapat na panahon ng paghahanda ang dalawang panig. Hindi pa pwede yung ililimit mo sa 11 araw ang paglilinis. Kabalbalan yon, kalokohan.